Dito na po siya. Pero wala siyang dalang jacket. Nalungkot kami ni Kumbachero. Si Kuya Will. Bawal ba? Bawal ba ang jacket? Ayun, yun ang magandang tanong. Si Kuya Will, Willie Revillame. Kuya Will, magandang morning. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga ka-2x2. Katungin, ka-Jerry, at nanonood po sa DCI. Ay, suki nyo ako. Pagising ko sa umaga, 5 o'clock, of course, Mr. Ano na, Angelo, Palmones. And then, kayo na, o sila kayo na. Yun ang pinanonood ko news. Puro batang DCRH din pala to si Kuya Will eh. Dati tayong batang ABS. Lumipat kayo rito, dilipat ako dito. Saka ang aga yung nandito ha. Ang usapan natin dito, alas 7, alas 6 pa lang, dito na kayo. Dapat ganun, mahirap malate. Kasi para sa akin, pag nalilate ka, parang hindi maganda. Nagmamadali ka sa buhay. Sa amin kasi, sa production ko, ang mga dancer staff, 1 minute late, pinahuuwi ko na. Talaga? Bakit nalilate mga sweldo nila? Yan ang sinasabi ko sa kanila. Kung late ang sweldo nyo, papayagan ko kayo malate. Nung mga wala kayong trabaho, ang babait nyo sa akin. Ngayon may trabaho na kayo, relax na kayo. Di ba? Dapat di ba? Yan dapat, alam mo, dapat may disiplina ka sa buhay. Hindi nagagalit ka, tama lang yun. Di ba? Hindi, totoo yun. Naalala ko tuloy si Secretary Art Tugade. Yun po, very punctual yung tao yun. Sabi niya, paano re-respetuhin ng kapwa mo kung hindi mo nire-respeto yung oras nila? Kaya pagka nagdahilan ka na matraffic, ba't hindi ba alam na matraffic? Dati nang alam, given na yan eh. Alam mo na, nasa ABS ako, during Wawawi, you can talk to my staff. May shampoo pa ng tenga nila, pag nalaman na nandun ako, natatakbuhan na yan. Yan sinasabi ko kay Ma'am Charo. Ma'am Charo, alam niyo ba kung ano oras pumapasok ng staff? Sinusweldohan natin ng gano'n. Bakit nakakapasok ako ng 7 o'clock? Alas 12 pa ako. Kasi nag-iisip na ako paano pagandahin ang show. Alam mo, sa panahon ngayon, ibang klase. Lalo ngayon sa social media. Well, diretsuhin na nga natin yun. Ngayon po ay may mga video clips na nagpapakita na kayo daw ay masama ang ugali, masamang tao dahil meron kayong pinapagalitan habang kayo ay nagmo-motorcade. Hindi lang namin maipakita dito dahil hindi kami may-ari nung video. Ano po ba, saan po bang lugar yun? Na-check nyo ba kung saan lugar yun? Parang, I think sa Cebu yan. Lahat naman, pinagagalitan ko. Pag inaagawan yung matatanda, yung mga lalaki. Lahat. Kahit na may cover. Ang problema kasi yan, yung kumuha niyan, hindi naman yan nakikita yung nangyayari doon sa harapan. In fact, nagpakagawa nga ako ng video. Mother, may, hindi ba meron tayong video dito, yung pinakita namin, yung pinadala namin sa inyo? Yung bang perspective, meron kasi perspective na yung point of view na galing sa malayo, dahil hindi mo naman nakikita ko. Ito naman yung perspective. Sige nga po, i-describe. Ayan, may mga matatanda. Kita mo, inaakit ako eh. Inaagaw yung jacket. Isipin mo yan. O paano ka, kita mo. Kita mo? Ito, may audio yan eh. May audio yan. Pakinggan. Sige. Bakit si nanay? Sabi ko, ba't mo aagawan si nanay? Binibigyan ko kay nanay. Yan ang istorya niyan. Ayan, kita mo. Mahawakan ka lang, masaya-masaya na. Yan ay may naka-wheelchair yan. Ang hinihingi lang niya, mahawakan niya ako. Kaya ayan, lumapit ako sa kanya. Opo, yan. Ako po nanay, saka ako na kayo matutulungan kung ako'y papalarin, sabi ko. Ibo-voice over ko na to kasi yun ang mga pangyayari dyan. Ang pinapakita yung malayo, sisiraan ka. May isang reporter na showbiz na nirepost pa niya. Hindi ko alam, bakit siya ganyan? Hindi ko maintindihan, hindi naman kanya yung video. Ano yung para sa content? Para manira? Alam mo, pag ako pinalag sa Senado, lahat ng fake news, lahat ng gumagawa ng hindi totoo, patatawag ko yan. Maniwala kayo sa akin. Ayan, kita mo yan, yan. Pinapahatid ko bawat matatanda. Ay, inaalagaan ko eh. Para di ba may insidente na ba, Kuya Will, na may matanda na nasaktan dito sa mga motorcade na ganito? I'll be honest with you. Tatlo ang bumagsak dahil natutulak ng bata, natutulak ng lalaki. Dinala ko po lahat yan sa ospital. Hindi ko pinabayaan yan. Hawak yung ulo, may dugo. Alam mo na, saka yan, hindi ko pinabayaan yan basta-basta. After ng incident yan, pinuntahan ko pa yan kinabukasan sa yan, naka-wheelchair. Pinuntahan ko pa yan sa mga bahay nila, tumingi ako ng tawad, buong pamilya. Ang nakakatuwa naman, hindi naman ako sinisisi. Gusto lang kitang makita, Willie, nung nadinig kong ikaw,
kahit na ako'y naka-wheelchair, gusto lang kitang makita. Kaya binababaan ko po yan, yung mga naka-wheelchair. In fact, hinaharang kami yan eh. Hinaharang kami ng mga tao sa naka-wheelchair. Oo, hihinto kami. Ayan, tingnan nyo. Nagiging wild sila, hindi ko maintindihan itong jacket na to. Anong, isa totoo lang. Ayan, ayan, makakuha lang ng jacket. Ayan, ayan, aabutan mo, aagawin. Nakabitin, ayan, Uy, pinupunas. Parang, parang Nazareno. Baka akala po kayo. Akala, translasyon ako eh. Ayan, kita nyo. Alam mo ba, binibigay ko yung t-shirt. Binabalik, binabato sa akin. Jacket sa nanay ko. Ayan po. Paano ako hindi magagalit sa mga lalaki yung sinisip ko yung matatanda? Paano ako hindi magagalit? Diyan pa ng disiplinado na dapat ang tao. Kaya pag ako pinalad, didisiplinahin ko yung mga hindi dapat, yung hindi naniniwala sa batas. Teka muna, yung pong binanggit nyo na 3, pinuntahan nyo, mingi kayo ng tawad, parang naalala ko tuloy yung kinukwento nyo sa akin doon sa nag-stampede. Oh yes, katunyim. Hanggang ngayon, trauma sa akin yan. 71 dead people yan. Alam nyo, para malaman, ayoko na sanang banggitin to eh. Isang nakikiramay pa rin ako sa mga pamilya. Mahal lang talaga ako ng mga yan. Wawawi to eh. That was 2006, no? February 4 nang nangyari to. First anniversary. Mamimigay kami ng bahay. Siyempre, lahat na, alam mo, 71 dead people, ako lang ang dumamay doon. Gabi-gabi. Alam nyo bang isa-isang gabi, aalis ako na alas 2 sa ABS, dala ko yung TV partner na pick-up. Iikutan ko ang buong Metro Manila hanggang probinsya. 8 patay. 8 patay ho. Ang picture ko, puro nanay. Ay na si Kuya Willie. Tatabi ako sa kabaong. Kukuhanan ako ng mga anak. Mahal na mahal ka po ng nanay. Meron pa ako doon na parang hindi nawala sa isip ko. Isang bata nung nakita ko sa kayong tatay nakatingin na sa akin. Sabi sa akin, nanay, eto na si Kuya Willie. Ano mo, Kuya Willie, sabi niya, nagpamanicure pa nanay ko. Nagpabiyan ako, nagpaayos pa yan. Nagpaayos pa? Oo, bakit? Pag hinawakan ako ni Willie, sabi niya, baka nakakayang, kamay ko, puro kalyo. Kasi nanay ko po, labandera lang, Kuya Willie, nahiya siya pag daw hinawakan. Yung mga ganun na nararamdaman mo, may incident din na minumura ko. Papatayin kita, pinatayin mo nanay ko. Humingi na, binas duluhod. Sabi, aakapin ako, birthday ko, ikaw pinuntahan ng nanay ko. Birthday ko, Kuya Willie. Sorry, naiiyak ka na, inaakap mo. Ganun ang Ganun ang pangyayari. May napanood din ako isang video na parang may mahabol-habol sa yung matanda na humihingi daw sa'yo ng tulong pero hindi mo pinansin. Yan na naman ho yan. Ini-splice eh. Tinulungan po yan. Binigyan ng pagkain, binigyan ng jacket. Ngayon, humahabol sa akin, humingi ng pera. Siyempre susunod ako sa batas ng COMELEC. Pag binigyan ko ng pera yan, sabihin, ayan, technical mo yan. Kasuhan nyo si Willie, namigay vote buying. Ang hirap ng sitwasyon mo eh. Alam mo naman sa ngayon, tingnan mo, lahat naman ngayon tinitira. Wala namang mabait na tumatakbo eh. Di ba? Wala naman silang nagugustuhan eh. Teka muna, ito bang jacket, hindi ba kayo pinupuntusan dyan? Sabihin, parang kung na rin yan. Vote buying yan. Vote buying yan. Nagpaalam ako sa COMELEC, sumulat kami ng aking mga lawyers, si Attorney Lea, Attorney Dudes, and then ang sulat namin kung po pwedeng kay chairman magbigay ng jacket. Meron kasi silang limit ng gastos pala. Hindi ka pwedeng mag-exceed ng 500 pesos. 250 yung jacket eh. So po pwede. Pinayagan naman na may letter kami noon. So legal lahat yung ginagawa ko. Alam mo, sa totoo lang ka Jerry, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng kahit na may masama ka pa rin sa ibang tao eh. Kamukha yung mga video yung pinapalabas na yan. Pinopost yan na hindi naman alam ang sitwasyon. Isipin nyo yung matatanda, tinutulak ng lalaki. Pagagalitan ko talaga yung lalaki. Nagdaan na ho ako sa stampede. Ilan na ho nagbuwis ng buhay. In fact, to be honest with you, kakapartner ko dito si Con GP, galing sa puso, saka si Attorney JP. Nag-meeting kami with Senator Cheese. Ayoko na, bibitaw na ako. Sinabi niya, gusto niya na umatras. Totoo yan, alam nila yan, nalungkot lahat. Nag-meeting kami. Bakit? Ayoko na may mamatay pa sa motorcade. Hindi ko na kaya yung tanggapin yan. And I was there, nakipag-usap ko kay Senator Cheese, nakipag-usap, tumutulong sa akin, nag-advise kay Kong GP, yung team. Sinabi ko na, baka hindi na ako tatakbo. And then they talked to me, wala kang kasalanan dyan. Hindi mo naman sila sinasabi, lumabas kayo, andito ako eh. Hindi ba? Nagmo-motorcade ka. Siyempre, campaign time, So, nagpaalam ako hanggang sinabi nila,
mas marami ka pang tutulungan really. Which is totoo naman. Kilala mo naman ang puso ko. Nagkasama tayo sa ABS from the 2005 pa lang. Doon pa lang sa pera o account sa masayang tanghali, magandang tanghali bayan, Randy John Willie. May pera o ba yung na nagpapasaya at nagbibigay na ng tulong 27 years, paano ko lang? Pasensya na kayo, para ako na host Ikaw na. Ako na muna. Mabuti naman. Kasi mukhang pagod kayo sa commercial Okay. Napansin ko, grabe yung dadal na commercial natin, di ba? Hanggang Sabado na lang yan Teka muna. Pwede bang, dyan muna, hindi naman kayo nagmamadali, Magko-commercial lang gusto muna. Ako pa kilaki Magko-commercial lang kami. Na naman? 15 minutes na naman, 2 minutes na lang matitira sa akin. Buhay naman. Nagising niyo ako ng 4:30. Ano ba naman, Diyos ko naman buhay. Sandali lang. Masisingil kami dito pag alam mo naman yun. Pagka hindi na ipasok yung commercial on time. Dyan muna kayo. Si Kuya Will po ating kinakausap. Ang sarap kausap si Kuya Will Pinakailan mo na rin pati yung commercial Totoo lang. Sandali po lamang. Maghintay-hintay lang po. Baka meron kayong gusto sabihin. Mamaya tatanong natin, bakit ba siya tumatakbong senador? Bakit ba hindi na lang siya mag-enjoy sa kanyang mga pinaghirapan, etc. etc. Sandali po lamang. Dahil balita 7:34. Balikan natin si Kuya Will. Ang tanong ay baka singilin mo kami Hindi na, okay lang. ng talent Siya pag fee. sinabi niyo, nag-coach sana ako. Ganda Sa bagay. Hindi, ganun talaga yung mga commercial. Pasensya na sa matagal na paghihintay. Kayo din naman, alam niyo, pagka maganda ang programa, maraming nagpapasok ng commercial. Boy sa programa Saka hindi naman laging ganyan. May time talaga na okay. Ito yung time ng election. Siyempre, ganun talaga, pagbibigyan mo lahat. Pagbibigyan lahat. Okay, yung naiwan nating tanong kanina, bakit ba hindi mo na lang i-enjoy yung mga pinaghirapan mo? Masaya ka naman, nakakatulong ka naman habang nasa pribado ka. Bakit papasukin mo at pinasok mo na nga itong magulong mundo ng politika? Bakit ba sila naguguluhan ng mundo ng politika? Magulo Hindi ako naguguluhan. Kung tama ang ginagawa mo, hindi ka maguguluhan. Pero kung may illegal kang ginagawa, magulo talaga ang papasukin mo. Ayun. Sigurado after ng election, after ng term mo, may kaso ka. Hindi mangyayari sa akin yun. Una sa lahat, alam niyo naman from ABS-CBN to TV5 to GMA at bumalik sa TV5. Alam mo kung ako'y masamang tao, kung ako'y walang mayabang, hindi naman ako tatanggapin ng mga istasyon na yan. At the end of the day, ano pa rin ba dapat? Nire-request ka pa rin ng tao ng mga kababayan nating mahirap. Bakit ako tatakbo? Gusto kong gumawa ng kabutihan. Ayoko na nakakakita ng away sa Senado. Ayoko na nagbabangayan sa Congress. Nung nagbobotohan, nung nagkakampanya kayo, puro pangako ang ginagawa nyo. And then after that, ito makikita natin. Galit, magsusuntukan, kung ano, puro siraan. Kala ko ba inaasahan kayo ng taong bayan? Akala ko ba serbisyo publiko? I don't wanna call as a politician. Gusto ko tawagin akong public service. Public servant. Okay, public service lang gusto ko. Public servant. Serbisyong Pilipino talaga, serbisyo. So, dapat ganon. Ang pinapasok mo ngayon, sabi ko nga sa iyo, nung tinausap ko ni Presidente Duterte noon, pinatago ko twice, kinausap ko na madaling araw, gusto ko, tumakbo ka, senador. Sabi ko, paghanda na po ako, pero hindi pa ako handa. Bakit ako naging handa? Kasi alam ko na dapat gawin. Ano ba dapat gawin? Ang dami ng batas na ginawa. Nabago ba ang buhay ng mahihirap? Nabago ba ang buhay ng mga vendors? Kayo, alam niyo yan, nandito kayo sa industriya ng sa public service din. Para sa akin, ang importante, tulungan na natin yung ating mga kababayan. Awayan kayo ng awayan. Hindi kayo nagkakasundo. Yung mga mahihirap nating kababayan, ano nangyayari? Nagkakandamatay dahil wala kayo binibigay ng libreng gamot. Hindi ko alam, dapat yan ang unahin ko. Kasi ang gusto ko, advokasya ko, health. Dapat pahabain ng bawat buhay ng Pilipino, hindi paikliin. Lalo-lalo na yung mahihirap. And then after that, yung trabaho. Para mabigyan ng magandang buhay ang bawat pamilyang Pilipino. At ang pinaka-importante, yung kinabukasan natin, mga kabataan, edukasyon. Those are the 3 basic needs right now. Hindi natin kailangan ng away. Diyos ko, magkasundo-sundo kayo para umangat ang buhay nating lahat. Sa isang pamilya, pag magkaaway kayo, hindi kayo nagsasabay kumain? Nagsisiraan kayo sa isang pamilya? Ganun nga. Pag may namatay na magulang, pati yung mamanahin, pinag-aawayan nyo. Away. Pamantalang kung pinanganak kayo, magkakasama kayo. Di ba? Ako, sa akin, wala akong iniisip na gumawa ng makakasira sa buhay ng bawat Pilipino. Alam mo, maganda yung point nun. Napakadami na nating batas,
as in, ubod ng daming batas. Naalala ko tuloy si dating Senate President, dating House Speaker Manny Villar. Sabi niya, paimbentaryo nga natin itong mga batas na nagawa. Batas na ha, napirmahan na ng presidente na hindi napapatupad. Ilang libong batas doon. Takot-takot yan. Alam mo kung anong napag-alaman ko? Akala ng mga tao, hindi ako nag-aaral. Inalam ko yan. Kaya nung unang, di ba, nag-file ako ng COC. Ginasa ko sa TV5. Sila Gretchen Ho, lahat. Ano daw plataforma ko? Sandali, kauupo ka lang. Kapapile ko ng COC. Aalamin ko muna yung mga batas na ginawa. Kasi magagawa ako ng batas, libo-libo na pala yung batas na ginawa. At the same time, ang problema ko dito, para malaman, ito, real talk, hindi yan nagagawa. Bakit? Ang problema, tama si Senator Cayetano, the problem is budget. Na-implement na yan nagawa ng bill yan, nagawa ng batas, nagagawa walang ba? Budget. Hindi, walang budget. Kumbaga, yung implementation ay hindi magawa. Tama, nagawa na yung bill. Nagawa na yung batas. May batas na. Kung pwede kong i-check, pag nanalo ko, aalamin ko yung mga batas na, ba't pa ako gagawa ng batas? May magaganda na palang batas na ginawa. Pagdadagdag na naman ako ng batas, wala daw akong alam. Wala daw akong alam. Ano ba gusto nyo? Maraming alam? Tapos nanakawan kayo? Tapos nagagalit kayo? Iba't na binoto? Pero, Senado ba kagad? Hindi ako galit, ha? Hindi. Ganyan talaga. Sinasanay ko lang yung sarili ko, nakapag-debate. Bakit pag-debate ko? Kasi pag nag-debate ko at inaway nila ako, susumbo ko sila kay Tulpo. Nung maisip mo nang tumuloy ka na sa politika, senador ba kagad talagang naisip mong posisyon? Malaki. Alam mo, ang dami ko usap sa akin, local government, sa Quezon City, mayor, nakipag-usap pa sa akin si Speaker Belmonte, na wag ko na raw labanan si Joy, mga time na yun. Totoo naman. Hindi ako papasok na hindi ho anda ang utak ko, puso ko at my spirit. And it's all God's will. Kaya yung pangalan ko nakadikit sa Diyos. God's will. Will to serve and I will serve in my all honesty. Di ba? English yun. Pang-Senado yun. Pang-Senado yun. Gusto pa rin itong mga to lagi na nag-aaway, dapat meron din kayong breaker sa Senado. Di ba? Alam niyo, yung binanggit nyo na basic, tungkol sa kalusugan, tapos ay trabaho mahusay at saka yung edukasyon. Para mawala yung mga hold-upper. Pagka meron ng ganyan, tama kayo. Kung may trabaho na maayos yung mga tao, mag-iisip pa ba na masama yan? Totoo yan. Pag-aaral nilang tama yung ano? But of course, madaling sabihin yan. Pwede mong gawin yan kung meron kang tinatawag na will. Political will. Will na naman. Hindi na lang kahit na I don't want to be called as politician, okay? That's what I'm talking to. So, ang kailangan lang ay will. If there's a way, there's a will, bahala na kayo. Mag-rumble na siya. Dapat ganyan sa Senado, hindi puro away na papanood. Tapos pinamata-mata nyo yung mga artista. Ba't may mga artista pang mga walang ya? Talang pinapanood nyo na rin yung mga artista. Tingnan mo na lang, lahat ng kampanya, sino ang kinukuha nila? Sino ang kinukuha nyo sa billboard? Lahat na nagkakampanya, walang ginawa, kundi pati mga kanta ko kanta ni Lito Camo, ginagamit. Hindi nagpaalam. Sabi ko kay Lito, nagpaalam ba sa ito? Hindi nga, boy wala, ganun talaga di ba? Mahirap. Alam mo, dapat dito ang pag-uusap totoo. Basta ako, simple lang. Gagawa ako ng kabutihan. Kung ako'y pagpalain ng Panginoon Diyos, ilagay ako dyan, iluklok ako Senado. Unang araw pa lang, iniisip ko rin mahirap. Di ba? Tapos, kung ako hindi naman pala rin, ganun talaga, maaaring ayaw nila sa akin para magsilbi sa kanila. Yun naman ang maganda. Handa kang manalo, handa ka rin hindi manalo. Handa ako sa lahat ng buhay. Kasi alam mo, Jerry, Katonyo, sa inyong lahat, sobra pa sa panaginip at sa pangarap ko yung nangyari sa buhay ko. And I just wanna share the blessings that I have. Okay na yung mga anak ko, magiging maayos na ang buhay nila. Ano man yung, saka sasabihin ko sa inyo totoo, isang mikropono lang to. Isang mikropono lang ang gamit ko. Wala akong kinausap na sa kahit na sinong politiko para ma-earn ko yung success ko. Di ba? No pain, no gain Kailangan talaga dumakas sa pagsubok. Kaya nga nung pinapakita tong tingnan mo ang tao, napaka ng ibang klase, i-splice na yung video. Sisiraan ka nila. Di ba? Tapos hindi naman yun ang katotohanan, hindi naman nila alam. At alam na, stop ko. Ngayon, ito balik ko lang. Kamukha yung isang reporter na ewan ko ba, ginagamit ka sa content para kumita. Tama ba yun? Ba? Alam nila kasi 25 million subscribers ko Siya binibisa sila. Okay lang sa'yo. Alam nyo, kayong lahat, kahit tirahin nyo ako araw-araw, madaling araw, lahat,
hindi ako magagalit sa inyo. Opinion nyo yan. Kasi sobra-sobra na yung pinagalob sa akin ng Diyos. Magagalit pa ba ako? Ano pa ba, nakakatulog ako ng mahimbing? Basta ako, wala akong hiningan na politiko, kahit sino, may mga tutulong sa akin, itinutulong ko rin yan. Parang ako na yung nagsoshow, di ba? Pero pag ikaw sakaling pala rin, yun ang isa sa mga pupunteryahin mo, yung may kinalaman sa fake news. Correct ka dyan. Kasi, nagiging worse na Alam niyo yung fake news yan, sinisira niyo yung buhay ng mga kababayan natin. May mga nagsusuicide na, hindi na matanggap Masisira yung buhay ng pamilya. Unahin ko, kalusugan, okay, trabaho na maayos sa pamilya, edukasyon, idadagdag ko yung fake news. Patatawag ko talaga yung gumagawa at kakausapin. Kunyari ikaw, bakit mo ginagawa yan? Hindi ka ba naawa sa pamilya mo? Kunyari ikaw, ikaw, Mr. Katunying, bakit ka nagpe-fake news? Kunyari, nasa Senado tayo. Ako ngayon. Mr. Chair. Okay, itong chair, ubo ko. Hindi, ganun Okay, mahirap naman. Kasi Mr. nakatayo yun. Hindi ba naman pinatawag na ka-chief, Mr. Chair. Mr. Chair. Okay, Mr. Chair. Okay. Maiba lang. Dapat kanya ng buhay, siniseryoso nyo. Wala kayong ginawa kundi mag-viral ng mga negative. Huwag yung panoodin yan. Kailangan tama maging Kaya positive. dapat, eto, tanongin ko wala. Kunyari nga, nasa Senate tayo. Okay, pinatawag ka namin dito. Bakit nagkukwento ka nandito to? Hindi mo ba naiisip na may pamilya to? Hindi mo ba naiisip na nasasaktan yung mga anak nito? Sinisira mo ang buhay? Hindi ka lang marites. You ruin the life of your constituents. English. My fellow countrymen! Ito, may nag-message sa atin si Mr. Arnold. Ang galing ni Willie, basic siya. Yan ang kailangang unahin. Basic, bigyan ng baon sa eskwela ng mga bata. Pagpasok niya sa school, marireceive niya sa GCash ang baon niya everyday. May Nutriban sa school. Lahat ng vaccine libre. Lahat ng nakalista sa lahat ng lista sa ayuda. Mabigyan. Tama, yung iba kasi masyadong malalawak ang mga ipinapangako. Pero yung basic nakakalimutan. Dahil na tumakbong ganyan. Ako, ayoko mangako. Jerry Katunying. Basta gagawin ko yung dapat kong gawin. Sa totoo lang, yung senior citizen, dapat libre ng ano niya. Alam mo, nung nababaldog yung ulo ng matatanda, kasama ko si Senator Bongo, mahawak ko yung ulo, dumudugo yung kamay. Alam mo, ang sakit Pagdaan mo sa ospital, alam mo ba yung mga pasilyo? Puno. Punong-puno ng pasyente. Sabi ko, ba't nandito kayo? Nag-iintay pa po kami, tatawagin kami. Pang-10 sila. Paano kung dyan naabutin ng buhay niya yan? So yan, namumulat ako. Nakikita ko yung mga kailangan, basic needs. At dapat ang mga senior citizen, ang daing pera ng gobyerno, at 6 na trilyon. Yung PhilHealth na yan, dapat tulungan yung mahirap. Alam nyo, sa ating mga kababayan, ang sarap matulog na meron ka na tulungan mga kababayan mo. Pati yung anak mo pagiging proud sa'yo. Gusto sana namin habaan pa yung usapan natin. Sila andito na. Tsaka sa dami ng experience niya sa kampanya, ang dami kang natutunan, ang dami kang na-realize. Hindi lang sa kampanya. Dati po, for 27 years, sabi ko nga, nakikinig ang tenga ko sa lahat ng bulong. Pagkain, trabaho, panlibing, gamot. Yan ang problema. Susunod yan, di ba? Nadudurog ang puso mo sa mga nadidinig mo. Ang dami mga politiko nangangako. Ngayon, eto na ang pagkakataon. Isip, puso, may boses na ako ngayon sa Senado para sa mga kabayan natin kapuspalad. Yun ang matindi. Kuya Will, anong number mo? 55. 55. Hindi sa iba yung sardinas yun. 55 sa Senado. Kausapin nyo na yung mga kababayan natin. Dahil ilang tulog na lang eleksyon. 3 araw na lang. Alam nyo, wag ko kayong mayayabangan sa akin. Huwag niyong isipin na masama akong tao dahil hindi ipagkakalob ng Diyos sa akin. Ang eto, wala akong naging gabay na magulang. Alam niya, pero hindi ako na palihis ng buhay. And I think I'm guided by the Lord. Sa ating mga kababayan, ako kung papalarin ako, kabutihan ay ipagkakalob ko sa inyo. Hindi ko kayo gagawawalanyain, hindi ako magnanakaw sa inyo. Alam niyo bakit? Kasi diyan ako nanggaling. Alam ko ang buhay ng may hirap. Hindi ako nagiging hipokrito. 50 pesos a night nung ako yung naging drummer. Kailangan kong umasenso sa buhay na tama. I don't drink, hindi ako nag-drugs, hindi ako naninigarilyo. At alam ng lahat ng kasama ko yan. Ngayon ko lang ito sinasabi, during the calamities na mga nangyari, eto, para lang malaman nyo, 30 seconds. Meron akong worth 50 million na available. Sabi ko kasi ito, Bongo,
pwede ko ba itong itulong kay Presidente Duterte during the COVID? Ang sabi niya, bawal kami tumanggap ng pera. Itulong mo na lang yan. Nagkaroon ng bagyo na lahat yung pinagbibigyan ko. Nagkaroon ng crisis yung mga drivers natin. Lahat. Yung lahat yan. Binigay ko lahat yun. Yung 50 million, more than that. Shinare ko na yan. Bakit mo sinasabi na tumutulong ka? Dapat malaman nyo dahil gumawa ako ng kabutihan sa ating mga kababayan. Hindi na uso kayo yung binubuhat ng bangko. Ang uso ngayon, maging inspirasyon ka at gayahin ka na mayayaman para sa mahirap. Maraming salamat, Kuya Will. Tapos na ba? Tapos na. Ayun na ba yun? Nagpreno ka na eh. Ibig sabihin, tapos na yun. Huli na lang. Basta ipagdasal nyo po ako na sana at tulungan nyo ako na sana po yung matupad to lahat. Dahil hindi to para sa akin. Ang panalo ko, panalo ng kababayan natin. At wala akong partido, independent, ang partido ko, kayong lahat. Maraming salamat sa pagiging guest ko kayo, Jerry at Anthony. Bukas ulit, ha? Okay? Thank you. Bigyan ng jacket yan! Bigyan ng jacket yan, Kuya Will, number 55. Kuya Willie Revillame.